Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, namayat na si BBM. Claire Castro, nilinaw ang kalagayan ng Pangulo. PCO Secretary Dave Gomez magsasampa or may kakasuhan na mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa health ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, kabibig. Unahin natin itong namayat na si Marcos Jr. Ito po ang pag-uulat ni Claire Castro hinggil sa Pangulong Bongbong Marcos is still in good health pero may epekto talaga sa kanya yung pihikan or namimili siya ng kanyang kinakain. O ito kabibig ha, ito yung sinabi ni Claire Castro sa isang, I don't know kung press con ba ito o interview, nang matanong siya kung kumusta ang kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami kasi ang nagtataka, marami ang nagtatanong kung kumusta at nasaan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa nakikita nila, hindi pa nila nakikita live, interviewed and asked by the media. O ito kabibigay, i-share ko sa inyo ang aking nakita. Pinin natin, ako po, kawawa naman si Bongbong Marcos, no? Na namayat na si Marcos Jr. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni UC Claire Castro ang dahilan sa likod ng pagbabago sa pangangatawan ng Pangulo. Sabi ni UC Claire Castro, kumbaga sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ngayon, dahil sa naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. So on diet si Pangulong Bongbong Marcos. So naging pihika na siya sa kuno ang kanyang kakainin. Ayon pa sa kanya, mas naging maingat na si Marcos Jr. sa kanyang diet upang maiwasan ang pagbabalik ng sakit. Sabi ni Claire Castro, ayaw na niyang kumain ng maaari mag-cause or mag-trigger ng pain. Hindi talaga siya kayang palakain pero nagluluto siya. Ang kumpirmasyon ng palasyo ay dumating kasunod ng mga obserbasyon ng publiko na tila pumayat ang Pangulo sa mga recent appearances nito. Sa halip ng seryosong isyo, iginiit ng Malacanang na ito ay bunga ng anila ng lifestyle adjustment at pag-iingat sa kalusugan. O yan kabibig ha. 1 to 10 pain scale, maximum grabe sakit niyan. Sabi ni Jom Soralia, pagpapatunay na kahit gaano karami ang pera, kung galing sa masama, wala ring saysay kapag Diyos ang kumilos. From Jonard Galvez Gemang. From Stephanie Alcalde Carion, kung may sakit na magpahinga, wag greedy. May malakas naman na tayo na VP, let Sarah lead now, sabi ni Stephanie. Totoo ata ang hula mid-year VP presidente na, from Ali Tukadi. If someone were both undergoing surgery and serving as president of the Philippines, their ability to perform duties would depend on their medical condition and the seriousness of the procedure. Under the 1987 Philippine Constitution, there are clear provisions for this situation. Temporarily inability, if the president is temporarily unable to perform duties, for example, during surgery or recovery, the vice president takes over as acting president until the president can resume work. So, pwede din ito kabibig, di ba? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, nanghihina pa ang katawan, kailangan pa ng konting panahon para sa kanyang sakit to recover. So, pwede naman si BP Sara. Nandyan yan sa konstitusyon. Permanent inability, if the president becomes permanent unable to serve, then the vice president officially becomes the new president. In practical terms, during surgery, especially under anesthesia, the president cannot make decisions or function fully. So the authority is temporarily transferred to ensure the government continues to run smoothly. Once recovered, the president can resume duties. This system ensures continuity of leadership even during health-related interruptions. Yan ang explanation ni Riza galing sa ChatGPT. Naku po mga kabibig. Pero buti na lang, no, at least si Claire Castro ay talagang ibinalita niya na kung ano ang rason kung bakit namayat si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig. O, ito pa. Hanapin pa natin sa mga impormasyon na nakalap ngayong araw na to.
Ito dahil sa pain ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito sabi niya dahil naranasan niyang diverticulitis, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw na niyang kumain na maaaring mag-cause or mag-trigger ng pain. Yan ha. Di na natutulog, di pa kumakain, panay pa. Kayo talaga ha. Doktor na din yarn. Hashtag nasaan ang Pangulo. Halaka. Ito yung mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito. On the other hand, mga kabibig, nalaman natin ito, pinost ito, Ang Presidential Communications Office to take legal actions against those spreading false information on President Bongbong Marcos' states of health. So, Malacanang has repeatedly said that Marcos is well. So sabi ni PCO Secretary Dave Gomez in a message to GMA News, yung nagpapakalat on the health of BBM, we're collecting na all pieces of evidence and will initiate a complaint with the DOJ hopefully next week. Diba? We Filipinos have the right to information about the truth regarding the health conditions of our leader, from Yanni Gabriel. Action drama, the people has the right to know the truth. I-prove nyo sa amin, karapatan namin na malaman yan at nasa konstitusyon yan, sabi ni Verver Reyes. So, yun po ang mga ilang komento ng ating mga netizen hinggil sa gagawing aksyon ni PCO Secretary Dave Gomez hinggil sa nagpapakalat ng false information. Pero kinorek na ito ni Claire Castro, nasabi nito ni Claire So, Castro, dapat ang kalusugan na namamayag ang pagbaba po dahil sa sa kanyang diverticulitis. Ayaw niyang kumain ng sobra. Ayaw niyang kumain ng maaaring magpa-cause ng mag-trigger pa man. Pero sabi ni dito sufficiency informant substance, tapos ni Attorney So, dapat ang Guanzon. kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong executive secretary ang inyong state of health dahil nasa constitution yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nun kati si Fidel Ramos, si President FDR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magte-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problema ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na diba? real time. Oo, diba? Na humawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, di naman po sa syempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naayon want sa batas. the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan
Diyan nakasalalay ang mga desisyon ng ang Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng presidenteng 24/7 alive, alert, and aware. So yun kabibig, yun ang komento ni Atty. Rowena Guanzon sa kanyang programa sa SMNI, karapatan ng publiko na malaman ang sitwasyon ng kalusugan ni BBM. Which is true naman, di ba? Kailangan ding malaman. Kaya nga under the 1987 Constitution, there are two provisions that refers to the people's right to know the condition or status of the country's leader. Article 3, Section 7, Bill of Rights. Article 7, Section 12, Executive Department. Ito, yung Article 3, Section 7, Bill of Rights, the rights of the people to information on the matters of public and concern shall be recognized. This is general right to information regarding the public matters, including the condition of the president and the head of state. Article 7, Section 12, or Executive Department, in case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of the national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during such illness. Diba? Yun kabibig, kapag natunaw na yun, kung hindi naglabas ng mang kalagayan ng ating Pangulo, meron silang tinatago na hindi alam ng taong bayan. Dahil nga kapag in-announce nila, matik si VP na ang papalit niyan, takot na yan sila, saka na yan papaalam pag nasa, alam nyo na, gabi naman sila mga statement nila, mga netizen, no? Karma na yan kay BBM, siguro baka natupad ng wish ni Cara David from Alwin Ladera. Batayan ng konstitusyon. Basta na natin mga kabibig, ha? Matik na yan ba na mga senator natin sila nakaalam ng lahat. Si Amy Marcos dapat ang magpa-press kung buhay pa ang kapatid niya. Oo nga, tama din ang punto ni Florence Tungoy. Pero si Senator Amy Marcos at si BBM para wala na yata silang communication. No? Parang nag-away ba sila? O, diba? Parang narinig ko nag-away, o chismis lang yung nag-away sila, hindi nagkamabatian. Dahil sa ginawa ni Amy Marcos nung sa INC rally, remember that, hindi yung INC rally, parang rally yun, I think so, na tumayo si Amy Marcos sa grandstand, tapos meron siyang ibinulgar na di umano'y ginagawa ni Bongbong Marcos kasama ang kanyang asawa. So kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Basta ang sabi ni Claire Castro na mayat si BBM dahil sa kanyang diverticulitis, dahil piling-pili na ang kinakain ni BBM, hindi na siya kumakain ng sobra-sobra, and then proper diet na siya. So kawawa din si BBM, no? Honestly. Kasi presidente natin siya eh. Kailangan natin siya lalo ngayong may krisis tayo na kinahaharap. So we're praying na sana okay ang kalusugan at kalagayan ni BBM kasi kawawa naman ang Pilipinas, 'di ba? Pag may sakit ang ating pangulo, for example, or hindi siya makapag-isip ng tamang desisyon, lalo na sa krisis na kinaharap natin ngayon. So sana maging okay ang kanyang health. But so far, sinabi naman ng Malacanang, BBM is well. So maniwala tayo doon kasi sila ang nakakita, sila ang nakakaalam sa kalagayan ni Pangulong Bongbong. Sana magpakita na si BBM. Sana magpa-interview na siya para matapos na mga haka-haka at mga chismis-chismis hinggil sa kung ano ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. So yun lang kabibig ang ating Notis Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!